Hello po mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong. Samahan niyo po, tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan lahat. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag at paliwanag po ng isang political analyst na si Lito Banayo. Si Lito Banayo. Ayon po sa kanya, puro paninira ang ginagawa po kay BP Sara para tuluyan na mapabagsak o makonvict nila ang Vice President. Siya po ang kaisa-isang babae na pinagtutulungan po ng halos buong gobyerno kasama pa ang makakaliwa at mga malalaking mainstream media at pati yata ang mga malalaking oligarkiya di umano para po pabagsakin ng isang babae na kinatatakutan nilang maging presidente. Hindi po ba? Pakinggan na po natin si Lito Banayo, isang political analyst. Ito po ang kanyang pahayag. Hinding-hindi isusurrender ng kasalukuyang administrasyon ang posibilidad na makonvict si Vice President Inday Sara. Gagamitin nila ang lahat ng pwede nilang gawin, kasama na yung pamimili. Tayo sa impeachment po, sir. May mga senator judges na nakikita na parang tila meron na silang conviction. Alam na nila kung ano yung mga, kumbaga, sino yung sisisihin dito sa impeachment. Tapos may mga senator judges naman na kapag hindi nakuha yung gusto nilang sagot, ay yun nga, nasasabihan ng tanga, sir. Masasabi po ba natin na for show na lang po itong impeachment trial at alam na natin na kung ano yung magiging boto ng halos ng majority ng mga senators po, sir, dito sa impeachment trial po? Dalawa ang nakikita ko pangitain dyan sa impeachment trial. Una, patuloy na sisiraan si Vice President Inday Sara, hindi lamang ng prosecution, hindi lamang ng mga spokespersons ng prosecution panel o ng Congress, kundi pati ng mga ilang senador na malinaw na sa kanilang pananaw, i-convict nila si Vice President Inday Sara. So, kung hindi man sila magtagumpay at hindi nila makuha yung threshold number of 16 votes para makonvict si Vice President Inday Sara, at least siniraan nila ng siniraan in the hope na hanggang ngayon naman hindi nakikita sa surveys, in the hope na bababa at bababa ang approval ratings at ang trust ratings ni Vice President Inday Sara. Number one. Pangalawa, parte rin yan ng propaganda value ng kanilang mga ginagawa dahil hindi isusurrender ng kasalukuyang administrasyon ang posibilidad na makonvict si Vice President Inday Sara. Tama. Gagamitin nila ang lahat ng pwede nilang gawin, kasama na yung pamimili. Wika nga kung nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino dun sa Corona impeachment trial, dinaan sa pork barrel, sa PDAF, no? Tinatawag na PDAF, na dinagdagan ng anywhere from 50 million, ganun kaliit no, 50 million to 100 million each. Ngayon, sigurado billion-billion ang pinag-uusapang projects o pinag-uusapang ilalabas para masuhulan ang pwedeng magpasuhol para mag-convict kay Vice President Inday Sara. At the same time, nagawa nila yung kanilang panaginip, pangarap nila na masiraan si Vice President Inday Sara. Pero ako na may nagpapasalamat doon sa mga matatag na mga miyembro ng minoriya at ilang mga independent sa majority na pag nagtatanong, nakikita mo na ang gusto lamang malaman ano ba ang katotohanan, no? Whereas merong mga ilan dyan, no, na talagang wala sila, talagang kasangkapan na lamang sila, instrumento na lamang sila ng Malacanang upang mapabagsak si Vice President Inday Sara. And that is the reason also. Tama po yun. Alam na po natin yung kung sino-sino po yung instrumento ng tinatawag na mga senador ng Malacanang. Tama po yung sinasabi po ng isang political analyst na si Lito Banayo.
Tama po. Sino po yon? Yung mga senador na yon. Hindi kaya sila magkapatid na Robus? Di po ba? Lalong-lalo si Risa. Hindi kaya may pangarap maging presidente? Mga kababayan, paano pa si Soto? Gigil na gigil maging vice president yata, di umano. Si Bam Aquino. Hindi kaya? Lalo si Kiko! Hindi po ba? At syempre yung mga takot maging takot makulong. Mga kababayan, takot makulong. Hindi kaya si Villanueva? Kasama rin kaya si Cheese? Si Lacson na may issue rin ng maleta? Di umano? Mga kababayan, si Lito Lapid na may mga issue rin na mga insertion? Di umano? Mga kababayan, di lalong-lalo si Subiri. Hindi po ba? Sino po ngayon ang maaasahan natin dyan sa 30 na yan? Kung si JBRC ito, bumaliktad din. Sumama sa kanila. Kaya nga po ang hangarin at dasal natin, ito pong minorya o minority, wag na po sana silang maghudas. Wag na po sanang sumama at masilaw sa suhol na sinasabi ni Lito Banayo na bilyon ang ipanunuhol nila dyan. At kung hindi naman sila magtagumpay, ay yung kanila pong second option ay siraan si Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay wala pang napapatunayan. Puro paninira. Napakarami po, gamit pa ang malalaking mainstream media. At nabanggit po ni Lito Banayo, mga kabayan, si Pinoy. Dahil si Pinoy po mismo, mga kababayan, di ba may issue po ng PEDAP yan, yung sinasabi po ni Lito. Hindi po ba? Na ang bigayan para makonvict si Corona, yung dating Chief Justice na pinagpahinga na, pumanaw, 50 to 100 million. Mga kababayan, nangyari po yon. Pero, pagdating naman po sa kanyang nakita at nasaksihan, sa nakita niya sa Davao City, mismong si Pinoy, sinabi po ni Pinoy, mga kababayan, kung gaano kahusay at kagaling ang mga Duterte. At sinabi rin po ni Pinoy na malayo ang mararating ng mag-ama, kahit po si BP Sara. Pakinggan po natin si Pinoy nung panahon po siya'y buhay at siya'y napunta sa Davao City. Ito po si Pinoy, mga kababayan. Meron talagang brand name na Duterte. At ang nagtayo noon, si Manong Digong, siya ho sikat noon, sikat ngayon, sisikat pa lalo bukas. Siyempre, napakasarap nga po talagang bumalik dito sa lungsod ng Davao. Kasama ang magigiliw at mapagmahal nating mga kababayan. Di lang po natin binabati si Inday Sara sa mga tagumpay na pinaunahan niya para sa Davao City, kundi pati na rin sa paparating pa sa kanyang mga biyaya. Meron talagang brand name na Duterte. At ang nagtayo noon, si Manong Digong, siya ho sikat noon, sikat ngayon, sisikat pa lalo bukas. Nakita niyo po mga kababayan, kahit si Pinoy, mga kababayan, hinangaan po ang magtatay na si dating Pangulong Duterte na pinakulong, pinakidnap ng pamahalaan ngayon. At hinangaan din po niya si Inday Sara na sisikat mula noon hanggang ngayon. Dahil nakita rin ni Pinoy yung napakagandang pamumuno ng magtatay ng pamilya Duterte, ng mag-aama. Nakita ni Pinoy nung siya'y buhay at siya'y presidente pa, na napakagandang pamumuno nila sa Davao. Kaya nga sisikat eh. Di ba nagkatotoo? Sumikat po eh. Tinalo nga yung pambato ni Pinoy na si Mar. Tinalo lahat. Pati si Binay, si Grace po. Hindi po ba? Pati po yung namayapa nating mahusay na senadora, si Miriam Defensor. Hindi po ba? Dinalo sila. At kaya nga nila pinababagsak si BP Sara dahil nga mahusay na paglilingkod. Dahil kahit si Pinoy alam na mahusay at sisikat itong mga Duterte, mga kababayan. At magagalit po ang mga pink at dilaw.
diyan sa sinabi ni Pinoy na yung kanyang paghanga at pagrespeto sa mag-amang Duterte? Mga kababayan, hindi matatanggap po yan, lalong-lalo na mga makakaliwa. Pagka si Pinoy ang napapanood nila at pinupuri ang mag-ama, ay sasabihin nila fake news yan. AI yan, AI. Fake news yan. Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa. Yung tunay na may malasakit at tapang at gustong mabago at maiyahon pa ang ating bansa sa kahirapan at muli po sanang lumago muli ang ekonomiya ay siya pang pilit pinababagsak ng mga sindikato. Kaya nga'y sinasabi ni Sirang Percy Lapid, kung natatandaan nyo, bago siya ipatsugi, ano sabi niya? Ang gobyerno ni Marcos Jr. ay pinamumugaran ng sindikato. Hindi po ba nangyari? Hindi po ba nangyari sa panahon ngayon? Ang buong gobyerno, pati institusyon ng Senado at Kongreso, nakatutok lang po sila sa mga Duterte. Mga kababayan, akala mong kay lilinis. Kaya nga sana mangyari po, dumating ang panahon na mai-background check po lahat ang mga tao na yan. At buksan po ang mga libro ng mga hindot na yan. Yan po ang gusto rin mangyari ni dating Pangulong Duterte. Open the book! Buksan natin lahat ang libro natin. Dahil nga si Pulong, bukas ang libro niya sa Davao. Hindi po ba? Kaya yan po mga kabayan, excuse me po. Yan po, ganyan po ang mangyayari. 100% po na tama ang sinabi po ng isang political analyst na si Lito Banayo. Totoo po yun. Dahil nakita naman po natin ang pera na ubod ng laki na pinopondo po nila para po gastusin sa pamumulitika at kunin sa korupsyon di umano. Hindi po ba lalo ngayon, 7.2 trillion ang ilalaang budget para sa susunod na taon, hindi pa bumabagsak si Sara. Ayong kay Lito Banayo, malaking pera ang ibubuhos nila para makonvict si Sara. Hindi po ba kailangan ng malaking budget? Hindi po ba? At sana po hindi sila magtagumpay. Magsama-sama po tayong manalangin mga kababayan na hindi magtagumpay ang mga kawalanghyan, kawatan, mga ulupong kademonyohan ng mga sakim na mga politiko sa kapangyarihan at pera. Dahil ikababagsak po nila pag naging presidente si Inday. Yan po sana ang mangyari, maging presidente. Huwag po sanang ipag-adya na maghari po ang kasamaan sa ating bansa. Huwag naman po sana. Tama na. Tama na po yung 4 na taon, 5 taon. Okay na po yun. 6 na taon, okay na po yun. Dahil pag naging presidente si Inday, mababawi naman po ang mga ninakaw nila. Yun ang ating hiling at dasal. Mabawi at makulong ang dapat makulong. Hindi po ba? Maraming salamat po. Nagpapasalamat po tayo sa isang political analyst na si Lito Banayo dahil nakikita niya po ang katotohanan. Ingat-ingat lang po kayo, sir. Baka sa susunod, kayo na rin po ang kinakasuhan ng sindikatong gobyerno. Di umano. Ingat-ingat lang po kayo. At syempre po, thank you po sa inyo pong mga naaagusto ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At ganun din po sa inyong mga comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe sa Tambayang Makabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga binibigay po ninyong tulong at biyaya. Maraming salamat po mga kabayan. At thank you po kay Jake Yahut from California. Kay Eric Hershaw from Canada. Kay Annie Jo. Ako si Pilam. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Ligaspi,
Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, Ma'am Elby Sermani from North Miami, Florida, USA, at si Baby Roman, Ate Isa from Cagayan, Bali. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At tis-tis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin ng tayo po'y maingatan sa kapahamakan. God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam, bye-bye.